Pakinggan po natin ang pahayag ng PNP spokesperson patungkol po ito sa nangyaring insidente sa Tacloban National High School. Pakinggan po natin. Pas nga yung isang 9mm ay naka-issue po sa ating isang pulis at yun nga pong 38 ay alinsunod po sa direktiba ng ating mahal na Pangulo, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. as well as ang ating pong SILG Secretary John Vic Rimulya, agad pong ipinagutos ng ating Chief PNP. Unang-una po ang comprehensive review ng lahat po ng ito. Existing security protocols para po sa na prevailing sa ating pong mga eskwelahan. Ito pong access control and entry procedures. We are recommending na yung pong mga schools na malalaki, na marami pong ingress at egress ay ilimit na lang po sa isa o dalawa para po mas ma-monitor natin ang mga pumapasok. Also, yung anti-bullying policies, sinasabi po na puro sa papel lamang. By the way, sinabi po nila, yung pong this is connected with bullying is there, kanila pong claim yan, hindi po namin confirm pa yan. Sinasabi po nila, yung isa daw po ay pinagtatawanan yung haircut niya, the other one ay siguro dahil maliit siya, pero unconfirmed po ito, sa kanila lang po nanggaling ito. Also, papalakasin po natin yung coordination mechanism between the law enforcement, the barangays, as well as the schools po natin. And isa pa po ay yung we are planning to conduct simulation exercises kagaya po ng earthquake drills natin na kung saan ay matuturuan po ang ating mga estudyante at ating mga guro at lahat po kung paano po mag-react o ano po ang gagawin in crisis situations to include active shooter situations. Okay. Tanungan mula sa MPC. Unang tanong mula kay Ivan Mayrina, GMA Saran. Sir, good afternoon. Ang pangunahing tanong po siguro sa isip ng nakararami sa atin ay kung paano napunta sa dalawang menor de edad ang mga firearms. Ito po sir ang ating masusipang iniimbestigahan. Kagaya nga po ng sinabi ko, yung pong ating pulisuman, yung po sa 9mm, ay voluntarily subjected herself to the investigation kung paano po ito nakuha. Ongoing pa po ang alam natin na pagkakaalaman natin kung paano po napunta sa kamay ng kanyang pamangkin po. As to the 38 revolver na pag-aari ng security agency, may connection ho ba yung bata sa Yes, sir, security agency? we're still tracing kung kanino pong gwardiya naka-issue itong firearm na ito at ano po ang connection niya dun sa isa pa po nating CICL. Sir, may umiikot po sa social media supposed screenshots of conversations between the two CICLs. Nakumpirma na ho ba natin ang authenticity ng conversation na to? And what can you tell us about the contents of such conversation for us to conclude na ito po yung pinagplanuhan ng dalawa? Ito pong mga content na ito we're still verifying and we will provide you with a complete details upon full verification po. Hindi pa po natin makapag-comment dito dahil hindi pa po natin fully verified. We can only say na doon po sa initial na investigation natin, lalo na po itong si CICL alias Nash, ay heavily influenced po ng online content. Meron po kaming nakita na ano niya, aside from his own post na mga violent videos, meron pa pong tinitignan tayo na iba po pong grupo or mga kinakasalihan niya kung saan na pwedeng nag-udyok sa kanya para gawin po ito. So, sir, are we confirming the authenticity of the conversation pero inaaral lang natin or not yet? Not yet, sir. Not yet. We cannot confirm yet that it's authentic. Okay. Sir, last na lang from my end. Meron hong sinasabi din na yung suot na t-shirt nung the younger one, yung KM-FDM, yun din daw ang suot ng ilang mga na-involved na rin sa mga previous shootings in the United States, in particular yung KM-FDM. What do we know about this? Meron ho bang koneksyon itong mga batang ito sa isang
bigger group perhaps outside of the country na nampuyo sa kanila, or perhaps they were brainwashed or to do these things? Yes sir, nakita rin po natin yan. Kasama po ito sa ina-analyze ng ating mga investigador. At kagaya nga po ng sinabi ko kanina, we saw some indications na meron pong ibang grupo na pwedeng nag-udyok o nagtulak na kinakasalihan niya para po gawin niya itong bagay na ito. We will provide you with all the details po upon completing po yung ating investigation. Salamat po. Natanong mula kay Tina Marali, The Manila Times. Good afternoon, sir. Sir, in light of what happened, will there be more police visibility within schools, not just in Tacloban, but around the country? And ano po ang coordination na ginagawa ng PNP with DepEd and other pertinent agencies? Yes ma'am. Even before Tacloban incident po, nakita niyo po dito 2 minutes nakapunta po ang ating police. Pinagutos na po ng ating Chief PNP ang mas intensified na patrolling at pag-deploy sa ating pong mga eskwelahan, kaya po malapit yung ano doon. But the bat does not work, di po ba? Hindi talaga natin kaya po lagyan ng lahat ng schools. There are more than 40,000 public schools and around 6,000 private schools po all over the country. So that makes it around a little less than 50,000. Kahit po lagyan natin tig-isa lang ay wala na pong magagawa ang ating ano. So what we are doing is strategic deployment po. Yung when and where we are most needed. Ito po ay lalong connecting natin yung pagbabantay po ng ating mga ano. Kaya nga po kasama dito ay humihingi kami ng tulong at ng suporta ng local community po, the LGU, lalong-lalo na po ng barangay. Makakatulong po yung mga tinatawag nating force multipliers, yung mga barangay tanod po, para po mas mabantayan at mas magawa nating mas maayos ang kalagayan ng ating mga paaralan po. Mr. Follow-up lang po. The President yesterday ordered a thorough investigation on the incident. May timeline po ba, PNP, on when you would complete the probe? Generally, hindi po tayo nagbibigyan ng timeline dahil it will take as long as it takes, di ba, para po mas complete. Pero what we can promise you is tuloy-tuloy po at mabilis po nating iimbestigahan ito with urgency, lalo na po ay meron pong direktiba ang ating mahal na Panginoon. Salamat po. Sunod na tanong mula kay Junel Mariboco, QNTV. Sir, magandang hapon. May sinabi po kayo na meron silang sinalihan na group na posibleng nagbudyok. Ito po ba yung online games na kanilang sinasabing suspected na parang kinahumalingan ng isang alleged shooter? That's possible, sir, but I cannot comment, and of course, lalo na po to name yung mga games or ano na ito na para po to not unduly prejudice yung pong public opinion against this ano. Baka po magkamali tayo sa mga games or mga ano na to, but suffice it to say, early indications po nagsasabi na heavily influenced nga po yung actions nila by online content. So, online community. Ganun po. Sir, possibly po, possibly. Sunod na tanong mula kay Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Colonel Dong, magandang hapon po. Colonel, ano pong disposition natin doon sa mga dalawang CICL? Since sila ay minors, hindi naman natin sila pwedeng ikulong kasi meron tayong batas na hindi sila pwedeng ikulong. Afterwards ba ng mga proseso na pinagdaraanan nila, makakauwi ba sila sa bahay nila? No po. Malinaw naman po sa batas natin. Yung una po, yung 15 years old. So, pag 15 years old and one day ay considered as above 15 na po. So, siya po ay mag-undergo at most probably makikita po ng DSW that he acted with discernment. At siya po ay will undergo regular trial, formal trial. But of course, while observing yung child protection protocols. Yung isa naman po ay mandatorily na mako-commit po sa child protection facility ng DSWD. Hindi po natin sila anuhin since the nature of their offense is grave. Colonel, if you have the records, kung meron man, ilan po ba yung nasa record na mga minors na na-involve sa crimes? I do not have with me right now. We will provide you with all the details po yung sa time frame that you are asking for. And as far as the Philippine National Police is concerned, merong isang senador na
pamumukahin na pababain yung edad na papanagutin yung mga batang na involved sa krimen. Is the PNP in favor of this amendment? The PNP is supporting the lowering the age of criminal responsibility. Age what, Colonel? We are thinking 12 years old. Salamat po. Natatanong mula kay Harley Valbuena, IBC 13. Hi sir, good afternoon. Sir, lumabas nga po sa initial investigation ng Police Regional Office 8 na possibly planado yung shooting since May pa. So does that weaken their claim na bullying yung reason ng pamamaril? Kasi kung sinasabi na na-bully dahil sa haircut, it seems impossible na May pa lang, gano'n na yung haircut niya. At the same time, yung May po ay summer vacation pa. We cannot make any conclusions regarding that po. But yung as to whether it's planned, all indications point to the fact na na-plan po talaga. Yung kagaya nga po nun na, yung araw na lang po na mismo, nung June 22, ay maaga po silang pumunta. So siguro lalo nilang pinalish yung plan nila dun sa loob po ng comfort room. Talagang hindi po heat of the moment to. Hindi po yung papasok sila ay nagpaputok na. So nag-usap pa po sila sa CR more than an hour bago po nila ginawa itong krimen na ito. Natatanong mula kay Raquel Bayan, Radyo Pilipinas. Sir, good afternoon. Na-profile niyo na po ba yung family ng mga bata? Kamusta po kaya yung upbringing nila, yung environment nila sa bahay, sir? Ano yung can tell us? Kasama po ito ma'am sa titignan natin, but of course yung initial nga ay yung pamangkin po ng isang policewoman yung isa. So at an early age he was taught yung supposedly ito po ay para maturuan siya ng responsible gun ownership, but sad to say naging kabaliktaran, siya po ang naging ng krimen na ito. Kamusta yung pananagutan po kaya ng parents ng mga bata, sir? All of this will be taken into consideration po during the investigation. Natatanong mula kay Christian Bascones, PRT. Alison Nalili, TV5. Hi, good afternoon, sir. Sir, going back po dun sa Juvenile Justice Welfare Act, why does the Philippine National Police support the lowering of age to 12 from the current 15? Hindi naman po linggit sa kaalaman nyo siguro ma'am na medyo nagkakaproblema na po tayo. As a matter of fact, we studied yung data, statistics po natin, medyo tumataas po yung nai-involve na mga CICL, yung mga children in conflict with the law. Kaya po sa amin ay titignan din po naman kung may active with discernment, di ba? Hindi mo naman kumbaga arbitrarily na kasama na kagad sila. Titignan pa rin naman po kung alam naman po nila ang kanilang ginagawa. And base po dito sa data na sinasabi ninyo, ano po yung pinakabata na na-involve doon sa mga crime cases? I cannot tell you with certainty right now, but as young, we have as young as 9, ganun po na, although not that serious na mga krimen po. And last na lang po, quick clarification lang. Yun pong sinasabi ninyo kanina na ang kinoconsider possibly baka online community yung may malaking influence dun sa dalawang minors sa Tacloban. Does it mean na sineset aside na po natin yung angulo na bullying or do we still consider other angles? Ilang angulo po yung tinitingnan natin? I don't think that it's mutually exclusive po. They could have been bullied and then it further strengthen yung influence po ng online content sa kanila. Thank you, sir. Sunod na tanong mula kay Eileen Taliping Abante. Sir, good afternoon. Bukod dun sa possible dismissal ng policewoman, meron ba rin siyang criminal liability dun sa nangyari? Yes po. Meron po na pagkakulong dito. Of course, sa administrative po niya, very possibly, she can be dismissed for malversation dahil sa infidelity po in the possession po ng kanyang firearm at may criminal liability po siya sa pagkawala ng lumalabas po parang nawala niya yung baril. And of course, civil liability does not exempt her from civil liability. Thank you, sir. Last question mula kay Mads Moratillo, Net 25. Hi
Okay, sir. Sir, clear ko lang yung binanggit mo kanina na grupo na sinalihan nila. Ano ba yun, sir? Parang mga local gang doon sa area? Wala po kung ano yung physical na group. It could be possible po yung group po sa online. Yes, ma'am. So, more on online community. Yes, ma'am. Yes. Thank you po. Habol na tanong mula kay Alvin Baltasar. Colonel, ihabol ko na lang. Nung nakausap ko yung dalawang involved doon sa crime, nakita ba sila ng remorse? State of mind. Pero siguro lahat-lahat naman po tayo nakita natin yung pictures. I don't think that there's any remorse on their part. Pero yun nga po, hindi po natin mababasa yung kanilang kaisipan at kanilang kalooban. Salamat po, Colonel. Sa pahabol na tanong mula kay Ivan Mayrina, GMA 7. Sir, yung bilang po ng mga basyo at yung mga hindi pa pumutok na bala, ibig sabihin nakapag-reload pa ho yung dalawang gunman. Ano? Yung isa nga po ay nakapagpaputok lang sir ng isang beses. Kaya yung una po nating nakuha or na place into custody, nakuha po sa kanya yung 38, meron pa pong 5 hindi pa na ipapaputok. So alam po natin ala-anim ang laman, isa lang po ang napaputok niya. Yung isa po nakapag-change magazine pa. Yung pong alias Nash, yung mas bata po. So, nakapag-change magazine perhaps more than once. Kasi ho, sa dami ho ng tinamaan, unless 1:1 yung tama ho niya, no? Pero kung 1:1 ang tama niya, it means nakapag-reload siya more than once. Possibly po, but we were only able to recover 2 magazines. Isa po dun sa side, tapos isa po na nakasaksak pa sa kanya, sa 9mm, kung saan itinapon niya po doon. Nakita niyo po kung saan siya na-apprehend or nakuha ng ating mga mamamayan. So, does it add up? Yung mga bilang ng bala, bilang ng mga basyo, at bilang ng mga tinamaan? Yes po, as I've said sir earlier, at least, nakapagpuputok po silang at least 34. Thank you. Yung na ng tanong mula sa Malacanang Press. May isang pahabol pa daw po. Sorry. Mula kay Tuesday News. Sorry, ma'am. Sir, natumbok niyo na ba, sir, kung paano na ipasok doon sa loob ng eskwelahan yung baril at 2 magazines pa at saka yung isa pang revolver? Hindi ba sila dumaan doon sa pagkapkap ng mga security doon sa gate? Paano sila nakapasok ng may bit-bit na armas? Kasama po ito sa pinag-aaralan natin at tinitignan natin sa investigasyon, and it will also be included po sa recommendations natin sa DepEd kung paano po natin ginagawa. Kagaya po na sinabi ko kanina, yung security protocols, existing security protocols po. Medyo obvious po na siguro may konting pagkukulang sa kaya titignan po natin kung paano po natin mas mapapalakas ang seguridad po sa ating mga barangay. And will this incident, sir, warrant na kailangan na rin sigurong magkaroon ng adjustments or retraining? Sa huli, ang karahasan ay hindi kailanman solusyon. Naway magsilbing aral ang pangyayaring ito upang higit nating pahalagahan ang buhay, respeto at tamang paggabay sa kabataan. Maraming salamat po sa inyong panonood.